Ina, bakit ang aga mo yata ako na-miss? Nakangiting tanong ni Leo sa girlfriend. Leo, may kailangan ako sabihin sa'yo, mahal. Niyakap niya muna ang girlfriend. Ano ba yun, mahal? Masuyong tanong niya habang yakap pa rin ang babae at isang mabilis na halik sa pisngi ang ibinigay niya rito. Sa halip na magsalita pa ay isang pregnancy test kit ang ipinakita ko sa kanya. Galing iyon sa bag ng dalaga. Mahal, totoo ba to? Buntis ka? Magiging tating na ba talaga ako? Sunod-sunod na tanong niya dito na may halong galak sa boses. Leo, kita mo naman na may dalawang linya. Malamang, positive na, nagdadalang tao ako. Niyaya muna ni Leo na sumakay sa loob ng tricycle niya ang nobya. Pumunta sila sa isang tagpuan na sila lang nakakaalam. Maraming puno at magagandang tanawin ang lugar. Bakit parang hindi ka yata masaya na magkakaanak na tayo, mahal? Mahal, masaya ako. Yan ba ang mukhang masaya? Halos kanina pa kumukunot ang noo mo ah. Leo, totoong masaya ako na magkakaanak na ako sa iyo. Pero hindi ko rin maiwasan na isipin na kung ano na ang mangyayari sa buhay ko. Hindi pa kasi ako tapos sa pag-aaral. Matatanggap ba ng mga magulang ko ang relasyon natin at ang baby na ito? Mahabang wika nito habang nakasandal sa balikat niya. Mahal, nandito naman ako. Hindi kita bababayaan. At ang anak natin. Hinarap nito ang magandang mukha sa kanya, tsaka nagsalita. Leo, salamat. Salamat sa pagmamahal. Dahan-dahang inilapit niya ang mga labi sa labi ng nobya at tsaka isang masuyong halik ang ginawad rito. Nagpa siya ang magkasintahan na magtungo sa bahay ng mga Mendoza upang sabihin sa mga magulang ni Ina na buntis ito. Magandang hapon po, sir. Bungad na bati ni Leo sa ama ng dalaga na magkaharap sila. Sino ka? Bakit po kasamang anak mo si Ina? Nangasunod-sunod na tanong ni Elpidio. Ako po si Leo Cruz. Boyfriend po ako ni Ina, sir. Boyfriend? Gulat at galit na bigkas ni Elpidio sa lalaki. Opo, sir. Nobyo po ako ni Ina. Naparito po kami dahil para malaman yung nagmamahalan po kami. Pasensya na po kayo. Ngayon lang ako humarap sa inyo. Bakit nga ba ngayon ka lang humarap sa aking lalaki ka? Galit na tanong nito. Sir, ngayon lang ako humarap sa inyo dahil abala po ako palagi sa pagmamaneho ng tricycle. Breadwinner po kasi ako. 2 na lang po kami ng nanay ko sa buhay. May sakit po sa puso si nanay, kaya ako ang bumubuhay sa aming 2. Isa kang hamak na tricycle driver lamang! Oo, sir. High school graduate lang po ako. Pero masipag po ako sa trabaho. Ayoko sa'yo. Maghihirap lamang sa buhay ang anak mo si Ina kapag ikaw pinili niya maging asawa. Makakaalis ka na sa bahay ko at tapos na rin ang relasyon mo sa anak ko, Mr. Cruz. Dad, huwag niyo namang laitin at bastusin ang nobyo ko. Tao po na humaharap si Leo sa inyo. Sana naman po humarap kayo sa kanya ng maayos. At kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan sa akin, ha? Yan ba ang tinuro ng lalaking ito sa iyo? Ang maging bastos? Malakas at galit na wika ni Elpidio. Makatatanggap sana ng isang malakas na sampal si Ina, ngunit pinigilan iyon ng isang balita mula kay Leo. Sinabi ni Leo na buntis ang dalaga. Tuluyan ng pinagtabuyan ni Elpidio ang anak na si Ina. Pagkatapos ng gayong tagpo. Magandang gabi, Nay. Bungad na bati ni Leo sa ina nang nakapasok na sila ni Ina sa loob ng bahay. Leo, mabuti at nariyan ka na. Nakapagluto na ako ng hapunan natin, anak. Wika ni Sita nang bumaling sa kinaroroonan ng lalaki at ni Ina. Nay, si Ina nga pala, girlfriend ko. Inalalayan ni Leo si Ina pumuntang kusina kung saan naroroong si Aling Sita. Magandang gabi po. Magaling na sambit ni Ina sa ina ng nobyo. Magandang gabi rin, Iha.
Sabay silang tatlong naghapunan at natapos kumain ng gabing iyon. Maagang nagising kinabukasan si Aling Sita. Nagluto ito ng sinangag, pinaresan iyon ng ginang ng pritong tuyo na may kasamang kamatis at suka bilang sausawan. Good morning, Nay. Magandang umaga rin, anak. Ang bango ah. Sinangag at tuyo bang kakainin natin para sa almusal? Masiglang tanong ni Leo sa nanay. Oo, anak. Kinising ni Leo si Ina para sabay na silang tatlo mag-almusal. Siya nga pala, anak. Bakit dito natulog si Ina kagabi? Hindi ko na kayo tinanong pa kagabi dahil nakita ko sa mga mukha niyo ang labis sa pagod. Isang malalim ng paghinga muna ang pinakawalan ni Leo bago nagsalita. Dito na po titira si Ina sa atin, Nay. Bakit biglaan naman yata yan, anak? Ano meron? May dapat ba akong malaman, Leo? Sunod-sunod na tanong ni Aling Sita habang pareho silang tatlo na nakaupo sa maliit na sala. Buntis kasi si Ina sa unang anak namin, Nanay. Itinakwil si Ina ng ama niya nang malaman na tricycle driver lamang ang nakabuntis sa kanya. Seryosong pahayag ni Leo, ngunit malumanay pa rin ang tono ng pananalita. Akmang magsasalita si Aling Sita nang marinig nila ni Leo ang pagduduwal ni Ina. Tumakbo si Ina sa banyo para sumuka. Hinagod naman ni Leo ang likod ng nobya habang sumusuka ang babae. Mahal, sorry. Hindi kita maasikaso ngayon. Masama kasi pakiramdam ko. Wika ni Ina nang sa wakas ay nakahiga na ito sa kama sa loob ng kwarto. Okay lang, mahal. Magpahinga ka na lang muna para mabilis ang pagbuti ng pakiramdam mo. Isang mabilis na halik sa noo ang ginawad ni Leo sa girlfriend bago niya ito iniwan sa silid at tinungo ang kinaroroonan ng ina. Anak, sigurado ka bang kaya mo nang bumuhay na mag-ina mo? Alam kong magiging mahirap, pero handa po akong humarap sa anumang hamon ng buhay. Basta mabigyan ko lang ng marangal na buhay ang pamilya ko, Nanay. Madamdaming saad niya. Anak, alam kong pinalaki kita ng marangal at tama. Gusto ko lang malaman mo na proud ako sa'yo. Pasensya ka na at hindi na kita matutuluyang kumayod para sa magiging apo ko. Naunawaan kita, Nanay. Alam ko naman na kung malakas pa ang pangangatawan mo ngayon, ay tiyak na tutulong ka sa akin para maghanap buhay sa kahit anong malinis sa paraan. Nanay, tulungan na po kita maghugas ng pinagkainan natin. Wika ni Ina kay Sita nang matapos na sila mag-almusal isang araw. Wag na, Ina, baka makasama pa sa iyo ang pagkilos. Nay, gusto ko pong tumulong dito sa bahay kahit sa maliit na paraan lang. Ayoko maramdaman na pabigat po ako sa inyo ni Leo. Dahil lang may buhay sa loob ng sinapupunan ko. Ina, sa'yo na mismo nang galing. May buhay dyan sa sinapupunan mo. Kaya dapat maging maingat tayo upang maipanganak mo ng malusog ang apo ko. Pero healthy rin po sa buntis ang pagtulong kahit paano sa gawaing bahay. Kasi para ma-exercise ang katawan. Mahinang pangangatwiran niya sa magiging biyanan. Naisip ni Sinta na may punto naman ang magiging manugang sa mga sinambit niya, kaya hinayaan nito ang dalaga sa gustong gawin. Nay, naisip ko pong magbenta tayo ng pagkaing pang merienda, gaya ng puto cheese, spaghetti, pansit, corn dog at kuntsinta. Pandagdag na rin sa ipon para sa panganganak ko. Naawa na kasi ako kay Leo. Gusto ko tulungan siya kahit paano sa magiging gastos namin para kay baby. Ina, sigurado ka ba sa mga pinagsasabi mo riyan? Paninigurong tanong ni Sita. Opo, maikli, ngunit determinadong tugon niya. Masarap magluto si Ina, kaya hindi nagtagal ay lumaki ang kinikita niya sa kanyang negosyo. Dumami kasi ang kanyang mga suki. Mahal, kumusta ang araw mo? Malambing na tanong ni Leo sa kanya matapos siya nitong datnan sa kusina at abala sa pagbibilang ng benta. Ayos lang naman, mahal. Sagot niya na may ngiti sa mga labi kahit bakas pa ang pawis sa noo. Mahal,
Mukhang pagod na pagod ka ah. Pahinga ka na. At baka pati si baby ay pagod na ni sa loob ng tiyan mo. May pag-aalalang wika ni Leo sa babaeng ina ng anak. Mahal, wala namang negosyo na hindi ka mamumuhunan ng lakas at pagod. Niyaya na ni Leo si Ina na pumunta na sila sa loob ng silid para makarelax na ang buntis. Ilang hakbang na lang ang lalakarin ng dalaga ay nasa kama na siya, ngunit hindi na siya nakaabot para mahiga sa kama. Sa sahig humandusay ang buntis nang biglang mawala ang malay tao. Dali-dali kinarga ni Leo si Ina at pinasok ang buntis sa tricycle. May sakit na eclampsia ang pasyente, mister. Sabi ng doktor kay Leo. Matapos marinig ang mga katagang iyon mula sa panggagamot, ay nagpa siya si Leo na pumunta sa chapel ng ospital para magdasal. Diyos ko, tulungan niyo ang mag-ina ko. Panimula ni Leo sa dasal nang makaluhod na ito sa harap ng imahe ng Panginoon Diyos. Ibalik niyo po sila sa akin ng malakas at malusog. Sila pong dalawa ang aking itinuturing yaman ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Nahayaan niyo pa po sana akong makasama sila. Ipinangangako ko sa inyo na lagi ko silang iingatan, aalagaan at mamahalin. Sige na po, Lord. Please. Dasal nito na may kasamang mga luhang umaagos mula sa mga mata. Dumating sa ospital ang ama ni Ina. Sa pilitang binawi nito ang walang malay na anak mula kay Leo. Dahil mapera si Elpidio ay nagawa nitong ilayo sa binata ang anak at apo. Maraming taon ang lumipas, isa ng matagumpay na nagmamay-ari ng maraming paupahang pampasaherong tricycle si Leo. Kahit na nakaangat na sa buhay, ay naging mapagpakumbaba at matulungin sa kapwa. Tulungan niyo ako. Please. Nangihinang sambit ni Elpidio habang nakadungo sa bintana ng kotse. Huwag po kayo mag-alala, sir. Nandito ako para tulungan kayo. May pag-aalalang saad ni Leo kay Elpidio. Habang nahihirapan itong huminga sa loob ng kotse, agad niya itong dinala sa pinakamalapit na ospital para magamot. Inatake pala sa puso ang tatay ni Ina. Kung nahuli pa ang dating ng tulong ni Leo sa Ginoo, ay tiyak na kamatayan ang kahantungan nito. Sa ospital ay muling nag-cruise ang mga landas ni na Leo at Ina. Leo? Ikaw ba yan? May halong pagkabigla sa tanong ni Ina nang matanaw muli ang itsura ng lalaking mahal. Oo, Ina. Ako nga. Naluluhang pagkumbinma ng binata nang makaharap sa malapitan ang babae. Nagyakap silang dalawa na mahigpit at matagal. Salamat at tinulungan mo ang papa ko na maligtas sa tiyak na kamatayan. Kahit na ayaw niya sa iyo para sa akin, kahit doon pa man. Madamdaming saad nito nang matapos ang yakapan nila. Alam mo pa rin si Sir Elpidio, kahit ano pa ang mangyari. Alam kong mahal mo pa rin siya, kahit pinalayas ka niya sa bahay niyo noong nabuntis ka. Ang mahal mo ay mahalaga na rin sa akin. Mahal ko. Pagkalipas ang ilang araw ay nakakapagsalita na ulit si Elpidio. Humingi ito ng tawad sa anak na si Ina at sa mamamanungangi si Leo sa lahat ng pasakit na dinulot ito sa dalawang nagmamahalan ng wagas. Nagpasalamat rin ito sa pagligtas ng binata sa kanyang buhay. Napag-alamanan ni Leo na binawian ng buhay ang unang anak nila ni Ina dahil hindi nito kinaya ang komplikasyon ng eclampsia. Nang ayos sa pareho ang mga kalusugan ni Nasita at Elpidio, ay nagpasya na sina Leo at Ina na magpakasal sa harap ng Panginoon Diyos. Nang matapos ang kasal sa simbahan ay labis na ligaya ang nadama ni na Leo at Ina nang matanaw sa mga mukha ni Nasita at Elpidio na may galak para sa buhay na tatahakin nila na magkasama. Binigyan sina Leo at Ina ng Panginoong Diyos ng 4 na mga supling sa kanilang pagsasama. Pagsasamang puno ng respeto, sinseridad, tiwala at pagmamahal. Talagang may mga taong may taglay na gintong puso sa mundong ito at isa na roon si Leo.
Tunay nga na ang dakilang pagmamahal ay hindi namamatay ng basta-basta. Marunong itong umunawa at maghintay ng tamang panahon at pagkakataon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!